Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Inciting to sedition at grave threats. Yan ang mga kasong isinampa ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagbabanta umano sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Kung matatandaan noong Nobyembre ng nakaraang taon, naging usap-usapan na naging pahayag ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte patungkol sa ating Pangulo, asawa nito at sa House Speaker. Makailang binatikos ni Sara Duterte si BBM subalit nanatili itong tahimik at walang imik. Ano nga bang plano ni BBM at bakit tila hindi siya nasisindak sa mga ginagawang pagbabanta laban sa kanya ng kanyang bise? Ano nga ba ang pinaplano ni BBM? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales, no joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay. And then he said yes. Magugunita na noong 23 ng Nobyembre ng nakaraang taon, sinabi ni Philippine Vice President Sara Duterte na kinontrata na niya ang isang assassin para patayin ng presidente, ang kanyang asawa at ang Speaker ng House of Representatives kung siya ay papatayin. Sa isang banta na binitawan sa publiko na sinabi niya ay hindi isang biro dahil sa pahayag ng Vice President, tinag ito na Malacanang bilang isang active threat. Pinalakas ng Presidential Security Command ang seguridad ni Marcos at sinabi na kinukonsidera nito ang banta ng Vice Presidente na isang issue sa pambansang seguridad. Ayon kay BBM noon, alarming o nakakabahala ang mga sinabi ni Duterte at dahil dyan ay handa raw siyang lumaban. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon kung hinarap ni Duterte ang House of Representatives na kasalukuyang nag-iimbestiga sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Subalit hanggang sa ngayon, tila wala pa rin imik si Marcos at tahimik pa rin sa kabila ng mga mapanghamak na mga batikos at pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, hindi ito ang unang beses na nagpahiwatig si Duterte ng death threat umano kay Marcos. Nauna niyang sinabi na minsan niyang inisip na putulin ang ulo ng Pangulo dahil sa naging kilos nito sa isang graduation rite. Ihinalintulad pa niya ito sa kanyang naunang banta na huhukayin ng labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang itapon sa West Philippine Sea kung magpapatuloy ang mga atake sa kanya. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun,
kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. Si Marcos ay tumakbo kasama si Duterte bilang kanyang vice presidential running mate noong May 2022 na eleksyon. At parehong nanalo ng landslide victories sa isang kampanya na nanawagan para sa pagkakaisa ng bansa. Gayunpaman, ang dalawang lider at kanilang mga kampo ay mabilis na nagkaroon ng hidwaan dahil sa mga pagkakaiba, kasama ang kanilang approach sa agresibong mga aksyon ng China sa pinagagawa na South China Sea. Si Duterte nag-resign mula sa gabinete ni Marcos noong Hunyo ng nakaraang taon bilang Education Secretary at pinuno ng isang anti-insurgency body. Subalit ang pananahimik ng Pangulo ay tila nabasag na dahil na din siguro tila pinagtutulungan siya ng mag-amang Duterte. Noong una ay ayaw pang pumasok ng Pangulo sa matinding sagupan sa pagitan niya at ng mga Duterte. Kalmado lamang siya at parang wala itong ganong pakialam. Subalit tila bigla na lamang itong nagising at ang kanyang mga banat ay mas matindi na. Pati ang kanyang mga kilos ay diretso na sa kanyang mga pinupuntirya at hindi na din siya nag-aalinlangan sa kanyang mga paniniwala. Ano nga bang nangyari at paano ito nagsimula? Malalaman natin itong lahat dahil sa pag-aaral at sa mga naging sagot ng dating political affairs advisor ni dating Pangulong Noynoy Aquino na ngayon isa ng political analyst na si Ronald Llamas. Ayon kay Llamas, nagsimula umano ito noong magkaroon ng rally ang Iglesia ni Cristo na magsalita si Juan Ponce Enrile na binabanata ng Iglesia rally na hindi dapat i-blackmail ang gobyerno. Sinuportahan din yun ni President Marcos kahit nung panahon na yun, sabi niya ay parang malamig pa rin siya sa impeachment, dagdag pa ni Llamas. Isa mo na itong indikasyon na tila alam na ni Ferdinand Marcos Jr. ang mga susunod na mangyayari. Naging mas malinaw ang mensahe ng pahayag ni BBM nang matapos ma-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte noong 5 ng Pebrero. Na kung saan ang pinakaunang pumirma para matuloy ang natapos na impeachment ay ang anak ni Marcos na si Sandro Marcos mula sa 1st District ng Ilocos Norte. Pilit mang sinasabi ni BBM na wala siyang kinalaman sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, kakasiguro umano na kumikilos ito ng palihim nang hindi siya mahalata. Ayon pa kay Llamas, kung sakali umanong makasurvive ang mga Duterte ng hanggang midterm, malaki umanong pag-asa na sila muling magkahari-harian sa bansang Pilipinas sa taong 2028. Ayon kay Llamas, ang midterm election umano ay itinuturing ngayong battle of survival ni PBBM. Narealize na ni Pangulong Marcos na kung sakaling muling magkaroon ng posisyon ng mga Duterte sa gobyerno, tiyak na lilipulin nila ang mga Marcos at mga kaalyado nito, hindi na lamang pagdating sa politika, kundi baka maging physically ay uubusin sila ng mga Duterte. Sa mga nakarang pahayag ni Pangulong Marcos, hindi na siya nagdadalawang isip sa kanyang mga nagiging tugon laban sa mga Duterte. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Walang daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido, at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman. Hindi man malinaw kung ano ang mga nasasad na iba pang plano ni Pangulong Marcos laban sa mga Duterte, napakalinaw naman sa ngayon na hindi na lamang ito basta-basta mananahimik at sisiguruhin niyang walang Duterte ang muling hahawak na mataas na posisyon sa gobyerno ng Pilipinas sa mga darating na panahon.